po, sa palagay nyo, ano po yung, di ba po sabi nyo po, nagamit po kayo ng textism. Isipin nyo po in a formal setting, na paano nyo po kaya, ano po kaya sa tingin nyo yung naging epekto po, or yung impact po ng paggamit nyo ng textism dun po sa formal setting. So, paano, ano po kaya yung naging epekto niya sa paggamit niyo po ng textism kapag sa formal setting po, ano po yung naging epekto niya, tapos ano yun po yung naging epekto kapag mga kaibigan niyo lang po yung kausap. Kunyari po, nagamit ako ng textism, tapos yung epekto nun sa kaibigan ko, parang sa tingin niya mas lively ako kausap kasi nagamit ako ng uppercase. Tapos sa formal setting naman, dahil nagamit ako ng textism, nawawala yung thought ng message, katulad nga po nung sinabi niyo kanina. No? So parang to conclude lang the whole interview. Pag Ako. So parang ano yung naging epekto ng textism kapag informal, kapag sa mga close mo lang yung kaibigan mo, mas naging lively ka raw ba, mas masaya ka ba kausap? Pero kapag nung ginamit mo yung textism in a formal setting, kunyari sa teacher mo, nagamit mo siya, parang nasabihan ka ba na hindi ka marunong magsulat ng maayos, or kapag kunyari in digital writing, yung kanila sa research paper na pa-revise, tapos kapag kunyari yung sa script writing, na na-disrupt yung message ng mismo script, ganun. Ano po yung naging epekto in a formal and informal? So, pag sa casual po, pagkausap ko lang yung mga friends ko, minsan po nagsiseryoso, minsan yung pabiro, kaya meron times na hindi ko talaga sila nasiseryoso na kausap. Pero pag sa teachers po, lahat po ng usapan namin, depende po kung gaano kami ka-close ng teachers, yung seriousness ng pag-usap namin. So ano po yung naging epekto po nung paggamit niyo po ng textism? Kasi po sa kaibigan niyo, parang nangyari is parang nagiging parang nagbibiroan pa kayo dahil sa paggamit mo ng textism. Pero pagdating po sa teacher, or sa formal, pagsulat ng script, pagsulat ng research, or any academic paper, digital. So pag sa mga scripts po, yung mga pinapagawang paper, formal pa din naman po. Paano po kapag nagamitan niyo po siya ng textism? Ano po kaya yung naging epekto? Pag kunyari po, nagamitan niyo po na hindi po maayos yung pagkakakapital po ng first letter, hindi niyo po nalagyan ng tuldok, ano po kaya yung naging epekto niya pag yun? Ano po? Bababa po yung score ng mismong essay kasi yung niya, pagkasulat niya hindi tamang So, writing technique. instances po ba na ganun po yung nangyari sa inyo? Kunyari po, bigla niyo pong nakalimutan na magkapital, tapos binawasan ko po sa rubrics ng structure or organization, gano'n. Hindi po kasi dinodouble check ko po yung mga essay ko po, ito yung bagay pasa. Ang epekto naman po pagkaibigan, mga biruan, tsaka hindi na po seryoso yung mga tanong na dapat seryosohin. Pag sa teacher naman po, yung epekto, Pag kunyari, hindi mo siya nakapital yung first letter, or parang hindi mo siya nag-grade. mamalian po yung epekto, tsaka pababa po yung score na ginawa mong essay or script po. May instances po ba ng online class or ng modular na parang bumaba po yung score nyo dahil mali po yung pagkakaano nyo po ng class? Opo, meron po. Gano'n po kadalas? Pag hindi ko po dino-double check yung mga gawa ko, siguro po 4 out. So, bali parang yung nangyari po, pag di nyo po din na-double check na nakakagamit po kayo ng textism, which results po sa pagbaba po ng score nyo. Opo. So, dun sa friends ko po, they don't mind naman po if I use textism since parehas naman po kami gumagamit ng textism. Tapos po pag sa formal naman po, parang nagmumukha po kung disrespectful kasi po, kunyari English major po yung teacher or Filipino major. Parang ang disrespectful naman po na hindi ako marunong gumamit ng ganito, sila yung nagturo. Ayun po, tapos po, yun po. So, bali sa inyo po, sa friends nyo, okay lang po. Opo. Kasi pareho po kayo gumagamit ng textism. Pero pagdating po sa mga teachers, nung nakagamit na po kayo, parang disrespectful po sa part po nila. Opo. Ako naman po, katulad po yung sinabi niya, pag po friends, okay lang po kasi po, semi-humor naman po. Pag teacher naman po, kailangan po natin talagang i-double check, lalo na po pag may kailangan po tayo like proper capitalization, punctuation mark, and katulad po na sinabi kong sa research po namin is may tendency po na talagang na i-revise po kasi po, syempre po grade 10 na po tayo, kailangan po natin na mas
alam po natin talaga yung mga proper punctuation mark and capitalization po. And yung magiging epekto po nito sa atin is baka po pag hindi po natin nasanay po yung sarili natin is mas lalo pong lumala yung pag ano po natin sa words po na gagamitin natin. So, bali parang yung sa inyo naman po, ang nangyari is, yung sa friends nyo po, okay lang po, parang mas naging masaya pa po kausap kasi nagamit kayo ng textism. Pero sa case nyo po, dun po sa research nyo, dahil nakagamit po ng textism, mas nag-lead pa po siya into revision. Yes po. Sa akin naman po, kapag kaibigan naman po kausap ko, okay lang naman sa kanila na gumamit ako ng texting. Pero pag sa teacher, kapag nakagamit ka ng pagpekli ng words, parang ang epekto na nakakahiya. Kasi parang iba yung nasa isip ng teacher. Bakit ganun ka mag-type? Ba't maikli ganun? So, bali parang kapag dahil sa paggamit po ng textism, may instances na kahit formal writing, na-alter po yung gusto nyo pong malaman dahil sa paggamit. Gusto po nilang malaman dahil sa paggamit ng textism. Same lang din sa kanila. Parang na-adopt na din kasi yung textism sa formal writing. Minsan hindi mo siya napapansin na nasa-shorten mo yung mga words na dapat kompleto talaga. Para hindi mo ma-misunderstood nung teacher or kung sino man yung kausap mo. Kapag ginagamit mo po yung textism sa kaibigan, okay lang naman po kasi nagamit rin sila nun and ayun po yung vibes namin, ganun po kami kung paano kami nakapag-usap. Pero pag sa teacher po, tulad nga po ng grade 9 ako, so parang ang labas po nun is parang di po ba ako naturuan ng tamang Ano po ulit yung tanong? Ano po, yung sa ano po, ano po kaya yung naging epekto ng textism? Kapag kausap niyo po yung kaibigan niyo, mas naging masaya po ba yung pag-uusap niyo dahil magka-vibes po kayo, gumagamit po kayo ng parang emojis, more on nafe-feel po yung emotions niyo. Pero kapag po nagamit niyo po siya in a digital writing, yung formal po kanyari ng online class, ano po kaya yung naging epekto po sa inyo? Parang parang iba po ang ibig, parang iba po ang ibig sabihin ng sinasabi pag wala pong mga yung tawag din. Pag wala pong tawag din. Starts with letter. Parang pag wala pong proper 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 punctuation. ganun po. Ay, Ano po, paano po proper punctuation? ano ba yun? Unahan. Nagpalit po. Pass po, pass. Okay. So, ayun po, no? So, parang to conclude your answers lang po, no? Ang nangyari po is parang dahil po dun sa going back to online class, no? Mas marami po yung instances na kausap niyo po yung mga tao casually. Meron pong instances na na-adapt niyo po siya in formal writing unconsciously po. And yung sinabi naman po, yun po yung mga naging effect po ng textism, no? So, kahit in chorus po, no? In chorus po yung sagot. Ano po, naka-fight niya po yung sarili niyo na nagamit po kayo ng textism unconsciously in formal writing. Dahil po, mas nakakapag-chat po kayo casually sa mga kaibigan niyo. Po, sa palagay niyo, ano po yung, di ba po sabi niyo po, nagamit po kayo ng textism. Isipin niyo po in a formal setting na paano niyo po kaya, ano po kaya sa tingin niyo yung naging epekto po or yung impact po ng paggamit niyo ng textism dun po sa formal setting. So, ano po kaya yung naging epekto niya sa paggamit niyo po ng textism kapag sa formal setting po, ano po yung naging epekto niya. Tapos, ano yun po yung naging epekto kapag mga kaibigan niyo lang po yung kausap. Kunyari po, nagamit ako ng textism, tapos yung epekto nun sa kaibigan ko, parang sa tingin niya mas lively ako kausap kasi nagamit ako ng uppercase. Tapos sa formal setting naman, dahil nagamit ako ng textism, nawawala yung thought ng message, katulad nga po nung sinabi niyo kanina. No? So parang to conclude lang the whole interview. So parang ano yung naging epekto ng textism kapag informal, kapag sa mga kausap mo lang yung kaibigan mo, mas naging lively ka raw ba, mas masaya ka ba kausap? Pero kapag nung ginamit mo yung textism in a formal setting, kunyari sa teacher mo, nagamit mo siya,
parang nasabihan ka ba na hindi ka marunong magsulat ng maayos, or kapag kunyari in digital writing, yung kanila sa research paper na pa-revise, tapos kapag kunyari yung sa script writing, na na-disrupt yung message ng mismong script, ganun, ano po yung naging epekto in a formal and informal? So, pag sa casual po, pagkausap ko lang yung mga friends ko, minsan po nagsiseryoso, minsan yung pabiro, kaya meron times na hindi ko talaga sila nasiseryoso nakausap. Pero pag sa teachers po, lahat po ng usapan namin, depende po kung gaano kami close ng teachers, yung seriousness ng pag-usap namin. So ano po yung naging epekto po nung paggamit niyo po ng text system? Kasi po sa kaibigan niyo, parang nangyari is parang nagiging parang nagbibiroan pa kayo dahil sa paggamit mo ng text system. Pero pagdating po sa teacher or sa formal, pagsulat ng script, pagsulat ng research or any academic paper, digital. So pag sa mga scripts po, yung mga pinapagawang paper, formal pa din naman po. Hindi Paano po po siya. kapag nagamitan niyo po siya ng text system? Ano po kaya yung naging epekto? Po? Pag kunyari po, nagamitan niyo po na hindi po maayos yung pagkakakapital po ng first letter, hindi niyo po nalagyan ng tuldok, ano po kaya yung naging epekto niya pagdating? Ano po? Bababa po yung score ng mismong essay kasi yung niya, pagkasulat niya hindi tamang So, writing technique. instances po ba na ganun po yung nangyari sa inyo? Kunyari po, bigla niyo pong nakalimutan na mag-capital, tapos binawasan ko po sa rubrics ng structure or organization, gano'n. Hindi po kasi dinodouble check ko po yung mga essay ko po ito yung bago ipasa. Ang epekto naman po pagkaibigan, mga biruan, tsaka hindi na po seryoso yung mga tanong na dapat seryosohin. Pag sa teacher naman po, yung epekto, Pag kunyari, hindi mo siya na-capital yung first letter or parang hindi mo siya nag-read. mamalian po yung epekto, tsaka pababa po yung score na ginawa mong essay or script po. May instances po ba nung online class or nung modular na parang bumaba po yung score nyo dahil mali po yung pagkakaano nyo po ng text? Opo, meron po. Gano'n po kadalas? Pag hindi ko po dinodouble check yung mga gawa ko, siguro po 4 out. So, bali parang yung nangyari po, pag di nyo po din na-double check na nakakagamit po kayo ng text system, which results po sa pagbaba po ng score nyo. Opo. So, dun sa friends ko po, they don't mind naman po if I use text system since parehas naman po kami gumagamit ng text system. Tapos po pag sa formal naman po, parang nagmumukha po kung disrespectful kasi po, kunyari English major po yung teacher or Filipino major. Parang ang disrespectful naman po na hindi ako marunong gumamit ng ganito, sila yung nagturo. Ayun po, tapos po, yun po. So, bali sa inyo po, sa friends nyo, okay lang po. Opo. Kasi magkapareho po kayo gumagamit ng text system. Pero pagdating po sa mga teachers, nung nakagamit na po kayo, parang disrespectful po sa part po nila. Opo. Ako naman po, katulad po yung sinabi niya, pag po friends, okay lang po kasi po, semi-humor naman po. Pag teacher naman po, kailangan po natin talagang i-double check, lalo na po pag may kailangan po tayo like proper capitalization, punctuation mark, and katulad po na sinabi kong sa research po namin is may tendency po na talagang na i-revise po kasi po, syempre po grade 10 na po tayo, kailangan po natin na mas alam po natin talaga yung mga proper punctuation mark and capitalization po. And yung magiging epekto po nito sa atin is baka po pag hindi po natin na sanay po yung sarili natin is mas lalo pong lumala yung pag po natin sa words po na gagamitin natin. So, bali parang yung sa inyo naman po, ang nangyari is, yung sa friends nyo po, okay lang po, parang mas naging masaya pa po kausap kasi nagamit kayo ng text system. Pero sa case po, dun po sa research nyo, dahil nakagamit po ng text system, mas nag-lead pa po siya into revision. Yes po. Sa akin naman po, kapag kaibigan naman po kausap ko, okay lang naman sa kanila na gumamit ako ng text system. Pero pag sa teacher, kapag nakagamit ka ng pagpekli ng words, parang ang epekto na nakakahiya. Kasi parang iba yung nasa isip ng teacher. Bakit ganun ka mag-type at maikli ganun? So, bali parang kapag dahil sa paggamit po ng text system, may instances na kahit formal writing, na-alter po yung gusto nyo pong malaman dahil sa paggamit. Gusto po nilang malaman dahil sa paggamit ng text system.
Same lang din sa kanila. Parang na-adopt na din kasi yung Textism sa formal writing. Minsan hindi mo siya napapansin na nasa-shorten mo yung mga words na dapat kompleto talaga. Para hindi ma-misunderstood nung teacher or kung sino man yung kausap mo. Kapag ginagamit mo po yung Textism sa kaibigan, okay lang naman po kasi nagamit rin sila nun and ayun po yung vibes namin, ganun po kami kung paano kami makapag-usap. Pero pag sa teacher po, tulad nga po ng grade 9 ako, so parang ang labas po nun is parang di po ba ako naturuan ng tamang Ano po ulit yung tanong? Ano po, yung sa ano po, pag ano po kaya yung naging epekto ng Textism? Kapag kausap niyo po yung kaibigan niyo, mas naging masaya po ba yung pag-uusap niyo dahil magka-vibes po kayo, gumagamit po kayo na parang emojis, more on nafe-feel po yung emotions niyo. Pero kapag po nagamit niyo po siya in a digital writing, yung formal po kunyari ng online class, ano po kaya yung naging epekto po sa inyo? Parang ano po, parang iba po ang ibig, parang iba po ang ibig sabihin ng sinasabi pag wala pong mga yung tawag din. Pag wala pong tawag din. Censored letter. Parang pag wala pong proper 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 punctuation. ganun po. Ay, Ano po, paano po proper po? ano ba yun? Nagpalit po. Pass po, pass. Pass. So, ayun po, no? So, parang to conclude your answers lang po, no? Ang nangyari po is parang dahil po dun sa going back to online class, no? Mas marami po yung instances na kausap niyo po yung mga tao casually. Meron pong instances na na-adapt niyo po siya in formal writing unconsciously po. And yung sinabi ko nga po, yun po yung mga naging effect po ng Textism, no? So, kahit in chorus po, no? In chorus po yung sagot. Ano po, no, naka-fight niyo po yung sarili niyo na nagamit po kayo ng Textism unconsciously in formal writing. Dahil po, mas nakakapag-chat po kayo casually sa mga kaibigan niyo. Siguro yun nga, pag nakausap ko yung mga teacher, sinashorten ko po yung mga words na okay lang naman ma-shorten. So, bali parang yung sa'yo po, dahil nga po sa way of chatting na mas marami po tayong nakaka-chat casually, may times po talaga na na-adapt po natin yung casual in a in a formal setting, kahit sa isip natin, kailangan formal yung pag-chat. Apo. So, di po talaga may iwasan yung paggamit kahit ng Textism in a formal setting. Depends po kasi kung sobrang formal, yun talagang kailangan pag-isipan muna yung sasabihin bago i-send. Tapos kapag yung formal na meron ka lang kailangan iparating, medyo formal pero okay lang yung may mga walang tudok din. Ganun. Ano ba yung tanong? Nakakalimutin ko. Yung sa ano po, di ba po minsan, ang thought po talaga natin, kapag formal context, kailangan formal din po yung way ng pag-chat. But do you find yourself po ba na nagagamit po yung different Textism kahit unconsciously po, kahit gusto po natin ng formal? Like parang kunyari po, bigla niyo pong chinat si teacher. Tapos nakita niya po, ay parang gumamit ako ng Textism, hindi ko na uppercase yung first letter, hindi ko nagamitan ng tamang punctuation marks. May ganun po bang instances? Minsan po pag nagmamadali or tsaka hindi na po tinitingnan yung mga lesson. Minsan po, pag nagmamadali po kayo, na-adapt po. Yung akin po, minsan ko lang po siya nagagawa. Minsan ko lang po siya nagagawa. Yung nagagawa ko po siyang parang informal po. Pag like sa GC po, kasi para pong like nakipagbiruan po yung teacher namin. So like yung parang natatype ko po minsan informal na po. Pero po pag PM, yun po yung formal po talaga. May mark, tas may capitalization po. Eh, nung online class po, di ba po mas madalas po yung pag-chat po natin online?
At sa mga teachers po, nung grade 9 po ako, hindi ko po ata siya nalalagay ng mga mark. Tapos, pero nag-grade naman po ako. Tapos, like, may proper capitalization naman po. So, bali po dati dahil mas madalas po yung pag-chat natin casually, mas tumataas po yung instances na mas na-adapt niyo po siya kahit in a formal setting. Apo. Ako naman po, hindi po. Kasi po, katulad po na sinabi ko po kanina is, mas ano po talaga ako kung formal po. And yung sa online class po, modular po kasi ako dati, grade 9 po. So, hindi po nila masyadong na-explain po yung gusto po nilang iparating. So, ako po, magtatanong po ako. So, ginagamitan ko po sila. Kapag magtatanong ka po, kailangan po may proper punctuation mark po, like question mark po, para po mas maintindihan niya po yung gusto mo maparating sa kanya. Kasi po, pag hindi po natin nagamitan ng punctuation mark is, may tendency po na ma-interpret niya po yung sasabihin natin. Thank you. Pero paano po in the process po, do you find yourself po ba na na-adapt yun? Yes po. In what way po? Ano po, kapag po kunwari po, yung sa teacher po, hindi ko po siya nalalagyan po ng tuldok po sa dulo kapag tapos na po. Or hindi ko din po siya na-uppercase po pag sa first time. In what way? Ano po kaya yung reason bakit hindi po natin siya? Siguro po sa kakamamadali din po or sa ano din po, hindi din po ata, hindi rin po siya masyadong familiar sa akin dati po. Yung So, bali po, yung to conclude your answer po, no, dahil po sa kamamadali, nagagamit po natin yung textism, in which yung textism po is parang nade-disrupt nyo na po yung parang yung totoong message nyo po sa teacher nyo dahil po sa paggamit ng textism. Yes po. So, parang yung dapat formal, nagiging informal siya kasi na-adapt yung textism. Yes. Minsan po, kapag mag-chat ako sa teacher ko, minsan may ikling words, minsan di ko po siya nakikita. Hindi ko naayos agad-agad. Parang ganun. So, paano po kaya nag-impact po or paano po yung naging epekto po nung paggamit niyo po ng textism in a Dahil kasi sanay sa ganong paggamit ng words na pagpaikli ng words. May mga times na parang hindi ko formal na nasa-chat yung teacher ko. Like, parang mas wala yung proper na like yung mga marks and periods, walang proper na gano'n. Parang lowercase lang siya kausapin. Then, ayun, parang na-adapt ko lang din yan kasi sa like text of friends, mga gano'n. Ano po kaya yung reason behind that? Siguro nasanay na. Ako naman po, isang beses lang siya nangyari nung online class kami. Nung chat ko yung teacher ko, hindi siya uppercase. Talagang, tapos tuloy-tuloy po yung yung sentence ko, wala pong period. And may tinanong po ako sa kanya na wala din po question mark. Ano po kaya yung reason? Bakit po siya ganun? Nasanay din po. Ay, Ano po ito? ano po, like, ano ulit tanong ko? Dito na ko. Ano ulit tanong ko? Ay, oo nga po, sorry. If na-apply niyo po ba yung textism po, like kahit sa in a formal setting? Hindi po, minsan kasi po pag yung gusto ko pong sabihin, di ba, tuloy-tuloy po. Minsan po nalilimutan ko na po siya lagi ng ganon, yung question, kunyari po sa classmate ko, saan na kayo? Minsan di ko na po siya nalalagyan ng... So, bali parang na-a-adapt niyo rin po Opo, siya. na-adapt po din po siya. So, for the last question. Ito na talaga, promise, last na talaga to. Ito yung pinaka-last talaga. Pero nakasagip na si ate dun sa tanong ko. So, ito yung last questions ang dami na. Last question po sa inyo. Pag nag-chat po ulit saan? Di ba po nung online class, no, medyo parang chat online po tayo eh. Do you find yourself po ba na parang na-adapt po yung mga textism and writing po? Like digital po like parang kahit in the process without submitting it po. Like parang you find yourself, kunyari, bigla akong na-shorten yung words na to, bigla akong nagsulat ng acronyms, bigla akong nakalimutan yung period, bigla akong nakalimutan i-capital yung ganitong letter. Like adopting the usual typing dun po sa in a
academic writing po online? I guess po sa mga teachers, sinashorten ko pa ibang mga words para mabilis na naman yung pagka-send message. So, bali sa inyo po, nagamit po kayo ng shortened words para mapabilis po yung pag-chat. Ayun. Ganon din po kagaya niya. Para mas mapabilis po yung usapan, tsaka straight to the point. Opo. Meron po bang instances na, kunyari po, pag nagsulat naman po kayo sa Google Docs, iba po yung Google Docs, meron po siyang collaborations, yung parang marami pong account. Meron po bang times na parang natatayo po yung mga pagsulat niya sa pagmamadali po sa pagtatayo? Opo, meron. Gano'n po kaya kadalas? 8 out of 8 out of 10 po. Gano'n. Kaya po. Opo, na-try ko na po yun kasi last time po, di ba nga po online class, so lagi ko sila kausap through virtually. Tapos po, naging scriptwriter po ako ng Elfili namin. Tapos po napansin ko po yung mga words ko doon. Kunyari po, Andian dapat. Ang nalagay ko Anjan, like A-N-J-A-N. Tapos yung bakit ko po na shortcut ko po siya, imbes na mabuo ko po siya. Kaya yun po. So, ano po, sa tingin niyo po, bakit po kaya gano'n yung nangyari? Ano po, nasanay po ako nasanay po ako dun sa casual typing ko po sa mga friends ko and sa mga kausap ko po. Tapos na-adapt po siya. Opo, kaya Ako din po dati po, yung nag-research din po kasi kami before po ng grade 10 po. And yung part ko po is yung significance of the study po. And may mali pong spelling doon. So parang pong na-apply ko po yun. Sama-sama po kami gumagawa nun. Kung nakikipag-usap po sila sa akin, di mas mas nasusulat ko po yung ibig nilang sabihin po doon. So, parang na-apply ko po doon. So, yung magiging feedback po nun is mis tendency po na hindi po mag-gets yung teacher and i-revise po ulit yung research niya. Sa akin naman po, dati, natatay po din po ako. Nagkakamali yung words ko. Tapos, makikita ko na lang po pag nasend ko na. Doon ko na lang po. So, bali parang dahil nga po na-adapt na, hindi na rin po naiwasan yung academic. Pero dahil na-adapt ko na din yung mga pag-shorten ng words, parang kahit siguro natatype na rin ako pag gumagawa ng mga research gano'n dati. Kaya parang hindi ko siya napapansin ng una. Like yung pagtapos na sa uli, pag binasa ko na siya ulit, doon ko lang napapansin na may na-short pala akong words. Something like Same as Ashlyn po. Tsaka ko lang siya napapansin kapag inulit ko na po, pag babasahin ko na po. Kasi ganun po ako, kapag may sasabihin po ako sa isang tao, babasahin ko po ulit. And doon ko lang po napapansin. Saan po minsan? Ano po yung tanong? Ano po, di ba po dati po sa online, no, palagi po tayo nag-chat. Tapos meron po bang meron po bang times na kahit in the process po, napapansin niyo po na kung paano po kayo mag-chat kay person number 1, parang na-adapt niyo po siya in academic writing. Yung digital po. Minsan po maiksi lang yung chat ko at saka minsan di ko po napapansin na tawag doon. Maikli lang po yung yung chat ko po. So bakit po kaya? Bakit kaya may instances na parang di po natin siya napapansin? Kasi po, minsan po pag nagmamadali po ako minsan ganun sa Dahil din chat. po sa time. Apo. Okay. So pwede po ba baka hindi po kami ng screenshot lang po na kahit isang bubble chat lang po sa friend niyo po and yung isang screenshot. So, Ulit na. so sa teacher po, more informal yung chatting. Tapos, proper punctuation. Tapos, straight to the point. Then, pag casual is, depende rin po sa mood ko. So, kapag feel ko mang dog show, How do you, what do you mean po ba by formal? formal. Yung formal yung proper punctuation nga po. So, meron po bang instances na parang kunyari, dahil po mas nakakausap po natin yung friends natin kaysa po sa mga teachers, di ba po? May times po ba na parang na-adapt nyo po, yung unconsciously po ay hindi nyo po na-check. May times po ba na parang na-adapt nyo po yung way of chatting nyo sa friend nyo, sa teachers nyo po? Titry ko po. Kahit parents po ba? No, kasi pagkausap ko talaga, differentiate ko po talaga yung kung paano po mag-chat. Kasi respect na rin po sa kanila. Ano po yung tanong? Paano po nyo na-differentiate po yung
Like parang kapag kunyari po, nag-chat po kayo sa friend nyo, tapos bigla po kayo mag-chat sa parents, Pag parents po tsaka mga teacher, formal po, tapos clear and concise. Pag sa mga kaibigan naman po, casual lang po, tsaka may mga may hindi na po maintindihan yung mga words kasi yun. Pero ito na lang po yung question. May instances po ba na parang na-adapt nyo po yung way of typing po, hindi po speaking, way of typing nyo po sa friend nyo, dun po sa teacher nyo, like unconsciously, hindi nyo po talaga na-double check, like sobrang, ano po, pagkakachat nyo po, kasi kunyari po minsan, di ba, kapag ano po yung mas nakakachat natin, may instances na yun po yung na-adapt po natin. So may instances po ba na ganun po yung nangyayari sa inyo? Ako na ba? Ako po, hindi po. Kasi po lagi ko pong ginagawa is, message ko po muna yung isang friend ko, tapos sasabihin ko, okay lang ba to na isend ko sa teacher namin? Tapos like, sa parents, ganito. Like, ako, minsan po kasi ako po yung nag-chat sa mga parents nila. So, papakita ko po muna sa kanila na, ganito yung i-chat ko sa parents nyo. Sa teacher ko, okay lang ba? Kaya, okay naman po, hindi ko po siya napapagbasa. Ako din po, hindi ko po siya na-adapt. Kasi po kapag po nag-chat po kasi yung sa teacher po or kahit na sino pong mas nakakatanda sa akin, mas dinodouble check ko po talaga yung sasabihin ko para po hindi po sila may interpret. And kapag naman po sa mga friends ko po, casual lang po talaga, like nakikipagbiruan po, ganun. Sa akin po, na-adapt ko po yung sa lowercase. Na-adapt ko po siya kapag may pag-usap ako sa parents ko. Tapos, yung lowercase lang naman po yung na-adapt ko. Pero yung mga sarcasm na word, hindi ko naman po ina-adapt. Hindi ko naman siya na-adapt kapag dinodouble check ko talaga kung sino yung kinakausap ko bago ako mag-type or mag-send ng message. Paano po kapag in the process, or hindi nyo po siya i-double check? Dinodouble check ko talaga kasi ayoko din na parang iba yung mag-reflect na parang hindi formal yung typings. Ganun. Hindi pa po kasi tuwing may kausap akong teacher, double check ko muna yung gusto kong sabihin. Kasi pwede nilang ma-misunderstood yun or tulad ng sa sa ate ko. Ganun. Pwede po nilang ma-ano yun. Kaya double check ko po talaga. Sa akin din po, double check ko din po. Pero po minsan hindi ko po nagagamit pag ano po. Minsan po pag nabibigla po ganun. So dito po na yung questions po natin. Pwede po kayong, pwede po yung, like parang ilabas niyo po yung pagiging, parang yung hindi po siya, so parang hindi po siya formal. Kasi po yung naging result po kasi nung, na-disclose po ba sa inyo yung results ng study? May naging result po kasi ng study is the more na gumagamit po ng textism, the more na bumababa po yung literacy skills. Yung literacy skills po, yun po yung digital writing po natin. Kaya po, tinatanong po kayo if medyo na-adapt nyo po yung ganung way of writing. Kasi ganun po yung lumabas po sa results po ng Google Forms natin. That majority of the yung student po, the more na nagagamit silang textism like lowercase, uppercase, emoticons, ha-ha-ha, yung mga ganun, the more na na-adapt po nila yun in digital writing. Hindi po yung way na ganyan po, ang tawag po kasi dyan yung traditional writing. Hindi naman po kasi talaga natin masusulat yung ha-ha pag nag-essay po tayo. Pero paano po kapag digital writing, yung ganun po yung nagiging question. So okay lang po dito kung ipakita nyo po na minsan hindi po kayo nagiging formal sa ganun. Kung ano po, okay lang po kahit i-disclose nyo po yung mga ganung information. Ano naman? Pati nga ako na Ayan po. So, paano naman po kapag ayan po. So, ano po, based po sa mga nakakausap nyo. Ano po kaya yung, di ba po may nakakausap naman po tayo? Lalo na po ng online class po. Ano po kaya yung mga nasasabi sa inyo ng tao? Or paano po din-describe ng ibang tao yung way of chatting nyo po or messaging? Ano po yung nasasabi nila sa pag-chat? Yeah, parang may times po ba na sinabi na ba't ganyan ka mag-chat? Ba't laging may tuldok? Galit ka pa? Parang gano'n. Kapag sinabi niya, lagi kang gumagamit ng emoji, judgment ka ba? Yung parang mga gano'n. Na
nasabi po sa akin ng dati kong friend na pag nag-chat daw ako, hindi daw yun yung na-expect niya pagkausap ako. Kasi ibang-iba daw ako sa chat sa totoong buhay. Paano po yung iba-iba yun? Parang mas nagiging palabiro po ako sa chats, lalo na pag friends. So, bali parang extrovert po kayo sa chat. Doon ko po nalalabas. Pero may medyo naging extrovert na. Ako po, wala naman po ganun na nagsabi sa akin. Kasi casual lang po ako mag-chat. Wala po mga emoji, mga tuldok, tsaka tatawa lang po kung ano. So, bali po sa chat po, more on gamit po kayo ng ha-ha and yung mga period. Hindi po kayo nagamit ng periods. Hindi po. Caps. Kahit po sa ano po, kaya nagsulat po kayo ng email, di rin po ba kayo nagamit? Nagamit po pag, Nagamit po. pag Pero email. kapag nag-chat po kayo in way of writing, nakakalimutan niyo po magsulat ng periods. Hindi. Pero kanina po sabi niyo po, hindi po kayo nakakapag-gamit po ng periods. Nandito ako dun. So ano po, bali nagamit po kayo ng ha-ha, and minsan nakalimutan niyo po gumamit ng Ako po, ganun. Sa akin po sinasabi po nila, lagi daw po ba akong galit kasi lagi po akong naka-caps lock. So kayo naman po, palaging galit kasi nakakaps. Opo, kasi po usually po sa laptop po ako, so hindi ko na po napipindot yung caps lock. Kaya yun po yung laging sinasabi sa akin. Ako naman po before po nung high school po ako, sumasobra po yung paglagay ko po ng emoji. Tapos po to the point po na akala po nila is nagiging judge mo na po ako through chat. Pero po iba din daw po pala ako sa person. So bali parang ginagamit niyo po yung mga emojis niyo po and releasing different emotions. Yes. Sa akin naman, nung pandemic, lagi ako nagamit ng toldok, kaya akala na lagi akong galit. Pero, hindi naman. Pero may times po ba na gumamit po kayo ng other features of textism like lowercase lahat, kahit yung pangalan lowercase Yes lahat? po. Paano po kapag kunyari, pag uppercase po, nagamit po ba kayo na palaging uppercase? Kapag galit lang yun. Pag galit po. Same lang sa kanya. Kasi dati, mas lamang yung uppercase ko din yung period kapag nakikipag-usap ako. Kaya talagang parang lagi nila ako nasasabihan na kung galit ba ako, ganun. Ngayon naman, yung senior high school, naka-encounter ako, sabi ng kaklase kong isa na, ang cold mo pala kapag sa personal, pero kapag sa chat, parang ang extrovert ko daw po, ang ingay ko daw po. Ayun. So bali parang mas lively po kayo sa chat. Ano po ulit yung tanong? Ano po kaya yung nasasabi ng ibang tao po in terms of messaging niyo po or chatting online, ganun? Ano po, pag emoji lang po ginagamit ko. So, parang sinasabi nila, ang weirdo mo naman. So parang nagiging weird ka po sa paggagamit. Ah. Ay, So, ito po yung question po, no? Meron po bang times na kunyari po, balikan po natin yung online class niyo po. Di ba po palagi po tayo nakaka-chat po ng mga tao online po, messenger, kasi hindi naman po tayo makakalas. May times po ba na unconsciously yung di nyo po na double check? Like kunyari, nagsulat po kayo. Kasi dati po, di ba yung mga outputs per document, presentation, online po, digital. May times po ba na parang you see yourself na parang na-adapt po yung different types of textism, like unconsciously, ganun po. If nagagawa niyo po yun, ano po kaya yung napapansin niyo in that process? Ay. Ang i-check niyo naman po ay teacher niyo po or parents or someone na mas nakakatanda sa inyo. Paano po kayo mag-chat and differentiate po dun sa pag-chat niyo po sa kaibigan? So pag sa teacher po is more on formal yung So for number 20 po, how would you characterize the key elements of effective teacher-student communications in emails or messages? Like parang ano po ba yung like something na wait lang. Ano po ba yung like something na nagka-characterize ng effective way po for like comprehensive na communication? for me po, first is i-greet po muna yung kausap or yung teacher. Then, pupunta po sa kung ano yung gusto sabihin. Tapos, thank you po para sa troubles. Same lang po yung ginagawa ko katulad nyo. Greet muna, tapos sasabihin yung kailangan.
Tapos thank you po sa Dapat po clear and concise po yung message para po maging effective yung communication process. Ako din po, first greet, and second po ay doon po dapat yung mismong reason po natin kung bakit po tayo nag-chat. And katulad din po na sinabi niya, clear and concise din po. Sa akin rin po, greet po muna, tsaka po yung pinaka-reason na i-chat, tapos thank you, ganun po. Paulit ko nga po ng question. Like, ano po ba yung something na parang naka-characterize ng effective na communication between student and teacher? Like, for example, pag sinabi po nila, clear and concise po. Like, formal na kakausapin. Siguro yung greetings muna, then yung reason kung bakit ka nag-chat dun sa teacher, then magte-thank you ka sa Same lang po. Greet muna, then sabihin yung pinakapunto, then thank you. Great lang din po. Tsaka ang reason po, tatanong ka na. Ano po. So for the next po, how can you distinguish between professional and casual messages based on their tone and structure? Like, how can you differentiate po yung casual and professional way of messaging? In general po, messaging. Yes po, text messages. Pag casual po, more on, parang naipaglaro po sa parang yung sarcastic po messages sa gano'n. Tapos sa formal naman po, straight to the point. ano yun? Repeat daw po ng question. Paano ka na nakikipag-communicate pag casual or informal? Casual po. Kung mga kaibigan, tapos formal po. Nakakatandaan siya, tsaka mga teacher. Pag formal po, proper mark, tapos po proper capitalization po. Tapos po pag informal naman po, depende na po yun sa mood ko po. Pag informal po, first greet po muna sila, and yun din po proper capitalization po. Pag po naman casual is depende po yun kung sino po yung kausap mo. Kapag formal po, ayusin po yung mga word na sasabihin. Kapag po casual, parang same lang po, parang sarcastic lang. Sa professional, formal lang naman ang pag-uusap. And dun sa casual, parang laro-laro lang na usapan. Kapag sa formal po, yung mga words is maayos. Siyempre po yung unang words is naka-capital. Then kapag sa informal naman po, sarcastic lang po, depende sa usap. Ganun po. Casual lang po pag sa mga kaibigan. Tsaka po pag sa family po, formal. Para po, respect. Ito po, yung next question po. Paano po yung chatting? So, 16 and 17 po is related lang po siya dun sa isang tanong. So, pinag-isa ko na lang po siya. So, proceed na po tayo sa 18 question, which is yung, what is your approach to composing emails or messages when it comes to communicating with your teachers? And pwede din po mahingi kung paano. Pag emails po, pag usap sa teacher, parang titreat ko po siya as if nagsusulat ako ng essay. Para Hindi po ako madalas gumamit ng email. pag usap sa teacher mo. Teacher. Sa messenger po. Sa messenger. Pwede po doon. Oo. Paano po mini-message yung teacher? Kinakamusta ko po, tsaka good morning po muna bago sabihin yung kailangan, tsaka yung
Wala po. Kumain ka na ba? Hindi ganun, may ibig ko. Ang first ko po muna, i-greet ko po muna sila ng good morning, good afternoon, good evening po. Tapos po, didiretso na po ako sa gusto kong sabihin sa kanila. Tapos po, formal po yung way ng pakikipag-usap sa kanila. Ako din po, first mag-greet ka po muna, especially po kapag po nag-chat ka po sa kanya ng gabi. So, ang example po nito, hi miss, good evening po. I'm so sorry for chatting you late. Ask ko lang po yung clarifications nyo po. Yun lang po. Sa akin po, formal po ako may pag-usap sa teacher. Tapos, chat ko po sila kung yung ko pong reason ko po, ba't ako nag-chat. Saka mag-greet po muna ako. Bago yun. Sa teacher, unahin ko muna yung greetings, then parang magpapakilala muna dun. Sasabihin ko kung anong reason kung bakit ko sila chinat. Formal po, mag-greet muna ako. Like, good afternoon, good evening, ganun po. Then sasabihin ko na kung anong gusto kong sabihin. Ganun din po. I-greet ko lang din po muna sila. Tas ayun po. Hindi ko sabi. Number 16 po is, how about your parents or any close relatives? Like, kunwari po, ako po kasi personally, may iba po akong way ng pag-chat sa friends ko and sa family. Ganun din po ba kayo? Pag chinachat ko, Paki-describe po. pag chinachat ko po yung family ko, medyo formal. Pero nag-iikli pa rin po ng words para mabilis ang usapan lang. Formal po pag relatives, family. Kung kaibigan po, bahala na po sila. Same lang din po, formal po pag family, tas relatives, tapos mga teachers, gano'n. Tapos po pag friends, casual lang po, kung paano po ako makipag-usap in person. Ako din po, same lang po. Pero mas formal po kapag po family. Kunwari po, hindi pa po nasa school po tayo, so whole day po tayo. Nagchat ko na, kumain na po ako para po mas updated sila. And sa friends ko naman po, hindi ko po sila ginagamitan ng po or opo kasi po magkakaedad lang naman po. Kapag family po, magalang po ako may pag-usap. Pag friends lang po, same lang po sa kanila. May madam. Sa family mo, medyo formal naman kausap. Then pag sa friends, it's either naka-caps lock lahat or lowercase. Kapag sa relatives po, formal. Pero pag sa mga kaibigan, mga mema-mema. Formal lang din po sa family. Tsaka po sa kaibigan, mema lang din. Ay lang po. Since nga po, sinabi niyo po na hindi po kayo gumagamit ng mga parentheses or may ilan po sa inyo nagsabi na formal po kayo mag-chat sa mga relatives niyo or sa friends niyo, pwede po bang makita kahit anong chat po? Wala din akong dali. Wala akong kausap. Holy, flex mo na. Ano ba? Wala po. Flex mo na. Meron po, pero sa teacher. Pwede po. Wala nga. Hindi naman ako naman. Ano yung matinong usapan? Kahit anong chat. Tino ba yun? Ano kaya no? Kasi mama. Si mama mo. Random kasi. Kaya po screenshot, tapos isend niyo po sa namin sa inyo. Ay, isend namin sa inyo. Ganun ba yun? Flex mo na, baby. Hindi po ba included yung WTF? Kasama ko. Sige, okay lang. Ano ibig sabihin ng WTF? Uy! Uy! Ba't ka? Tinanong ko lang. So, since nga po, hindi nga po namin yung proof nyo na gumagamit nga po kayo ng mga shortcut words or anything po. Like emoji, gano'n. Mag-send na lang po kami ng G-Drive sa president nyo ng class nyo. Then, pwede nyo po dun i-send yung proof po. Pwede naka,
Nakakrop? Nakakrop. Ano lang? Nakakrop daw yun. Pwede na. Pero ipapakita ko naman po yun. Okay po. Yun lang naman po Tapos palagyan na lang din po ng pangalan. Lagyan mo Joshua. Since gusto nga po tayo doon, number 15 na po tayo. Number 15 question po is, how do you message a friend online? Uy, maging honest ko. Maging honest ka. Maging honest ko. Usually pag nag-message ako sa mga iba, sarcastic ko yung lagi. Minumura niyo. Hindi ako nagmumura. Bad po. Ako naman po, tinatanong ko muna kung may ginagawa at saka kung may gagawin pa po. At ibalibad po ng question. How do you often message your Depende po kung busy po sila. Ayun, tatanungin ko rin po sila kung busy sila or hindi. Or minsan po, gabi po kasi ako nag-chat after ko po gawin yung schoolworks na kailangan kong gawin. Ako naman po, tinatanong ko din po sila kung may gagawin po ba or kung gusto po nila. Kasi po minsan, di ba po, pag pagod po tayo sa schoolworks is mas okay po sa atin may kumausap po sa atin kung ano po yung ano po yung ginawa natin. So, tinatanong ko po sila kung may free time po sila kung pwede po sila makatulog. To clarify lang po, sorry. How do you message your friends online? Sorry po, Ayun po, yung kung tatanungin ko po muna sila kung may ginagawa po sila bago po kami makapag-chat or tapos na po ba yung mga schoolworks. Kagaya din po ba niya, nag-message din po kayo in a way sarcastic? Hindi po. Depende po yun kung gaano ko po ka-close yung kaibigan ko. Ako po, nagamit ako ng sarcasm words. Tsaka po, minsan nangangamusta po. Pag may something na pag-uusapan or chika or pag magkakayayaan na lang ng mga galit. Ako naman, kapag may gusto po akong sabihin or itanong sa isang tao, tatanong ko muna kung may free time ba siya, kung may ginagawa ba siya or wala. Ako din po. Pag may free time din po, kinakamusta ko po muna siya. Tatanong ko po kung may oras siya may pag-usap. Ganun. Ayun na po. For number 12 question po, do you use special characters like parentheses in describing an action? Yes po. Paano sample? Parang gano'n. Omeya. Lagi ng parentheses. Friends. Omeya. Ako hindi po. Tingin nga. Malungkot ka rin. Gumagamit ka ba ng parentheses kung Ano? Ako po, opo. Lalo na po pag sarcasm po yung sinasabi ko. Pinaparenthesis ko po yung totoong meaning nung ano. Ako po hindi po. Hindi rin po ako. Hindi rin ako nagamit. Hindi po. Ako po gumagamit po ako ng pagkausap ko po papa. Kunyari po papaload po ako. Ganun, nilagyan ko po siya ng uppercase. Parenthesis pala. Ulit daw ng one. For number 11 question po, do you often use acronyms? Yes po. Gano'n kadalas? Elaborate? Hindi pala ganun. Ano po? 7 out of 10. Okay. Ganon din po, 7 out of 10. May follow-up question ako kasi since malungkot ka. Ano kadalasan mga acronyms yung ginagamit mo? Halo-halo na po, hindi ka na pumatanda. Hindi ko naman tandaan. Ligtas siya, ligtas. Ako po, siguro po, hindi ko po siya masyadong ginagamit. So, 3 out of 10 lang po. Ikaw? Ako po, medyo po kapag po tinatamad po mag-chat gano'n. So, 4 out of 10. Sa akin naman po, minsan lang. 5 over 10. Pag tinatamad lang kumausap ng tao, so 3 or 4. Minsan lang po, so 4 out of 10. Ay, di din po ako gumagamit na.
5 out of 10. Minsan, maayos po. Okay na po to. How about capital letter sign after is Katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, yung sa unahan po, madalas po ba kayo nakaka-encounter ng gano'n na meron po kasing tao na kapag kinakausap po kayo, madalas po lowercase, imbis na po na capital letter. Personally po, ganun din po ba yung ginagawa nyo pag may nakaka-chat po kayo? Ginakapital letter unahan. Nauna yung small letter bago yung capital letter. Kung may cases po ba kayo? Minsan po pag nagjijejeto ka kasi on purpose. Sorry po. Ako po, pag yung mga kaibigan ko po kausap, yung mga matagal ko ng kaibigan, yan lang. Kung gumagamit. Kapag mga kaibigan mo, small, wala nang bahala na yan. Sila naman yan, di ba ganun? Kilala naman po. Ako po ba yung gumagamit o sila? Ikaw. Ako po. Hindi po. Hindi po ako gumagamit ng ganun. Ako din po, hindi rin po ako gumagamit ng gano'n. Kapag kapag kaibigan ng kausap ko, naka-lowercase lahat. Pero kapag naman teacher, uppercase na sa Pag kaibigan ko puro lowercase. Pero pag ibang tao na kausap ko, formal ko na sila kinakausap. Ako hindi po ako nagamit nun kasi ang informal po din. Hindi din po ako nagamit. Wala akong sabi. Ay lang po. Do you always use lowercase letters? Yes po. Gano'n po madalas? Ano po, mga 9 out of 10. Yes din po. 10 out of 10. Kahit po ba teacher yung kinakausap mo, magamit pa po din po kayo? Parang sa unahan po, di ba po dapat lagi? Hindi po. Nakaka-stop. Formal naman. Opo. Ang teacher. Ako po, 6 out of 10. Depende din po sa kausap ko. Tapos, kung teacher din yung kausap ko po, ayusin ko po yung Akin po, 6 out of 10 po. Siyempre po, kailangan po maging formal, lalo na po kapag sa teacher or kung sino po yung nakakatanda or family din. Sa akin naman po, depende sa kausap. 8 over 10. Ano po ba yun? Ano? Do you use lowercase letters? Nakadepende sa kausap. Right. So, bali mga 8 or 9 lang. Ganun. So, nakadepende din po sa kausap. I-relate ko siya 8 over 10. Hindi po ako nagamit ng lowercase. Pag mas maganda po yung uppercase pag para po maintindihan ng teacher yung ginagawa mo. Kunyari po pag may assignment doon, dapat po uppercase yung una. Ay lang. Ito na. Ano na ito kanina? Itan ko ulit. Do you use emoticons? Emojis? Yes po. Yes. Kapag gumagamit po kayo, how often you use it po? Ano po? Rate po ulit. Kadalasan po. Kasi playful po ako may pag-usap. Rate? Mga 8 to 9. 8 to 9? 8 or 9. 8 or 9. Ano na? Yeah. Hindi po madalas. 5 or 4 lang out of 10. Ayos ka lang po ba? Hindi po. Ako po, lagi po. So, 10 out of 10 po. Ako po, depende po sa kausap ko. So, 9 up to 10. Ako, kapag sweet. Ay! Ano? Ano emoji? 9 over 10. Ha? Lagi na lang ako gumagamit. So, 10 out of 10. 10. Minsan lang po, and i-rate ko siya na 7 over 10. Minsan lang din. 8 po. 8 out of 10. 6 na nga. Pinagsama.
Can you give us some examples of words you shortly adopted? Yung mga Magbigay ka lang po ng tulad example. ng mga OMS, mga ganun. Yeah. Magbigay kayo ng at Bigay least 3 sa- or 5 examples. Kinuha yung cellphone. Kinuha yung cellphone. Hindi niya kaya. Sige, okay lang yan. Nagano? Paano po pag hindi nagpapa-explain ng words? Hindi yung words na ginagamit. May ginagamit yun. Ano words na lagi na ginagamit? Like, same, gano'n. Mga ano po. Pag sabihin ko pa yung word na lang, walang A, LNG. Tapos, wala na yung M. Tapos, IMY. Kaya mo yun? Madalas. Ako po yung binabaliktad ko lang po yung mga tulad ng pre, herb, saka ano yun. Verb pa, power. Ano po? Ano po? Meron pa. Verb pa, power. Yung sa akin naman po, yung lagi kong ginagamit na word is true. Ang ginagamit ko po, to. Tapos R-U-E. Tapos po, la. La, tapos po, ano po ba? Omskirt, omsimeters. Ako naman po yung OMSIM, tapos po, tapos yung OMS, tapos po yung yung bakit, yung nilalagay ko na po siya ng BKT. BKT. Ang ginagamit ko, kamo, basta ganun. Yung mga pinapaigli ko lang yung sige, yung okay, mga ganun. Tapos bibigyan ko sila ng silent treatment. Silent treatment na lang, bala kayo dun. Akin naman po yung mga word na lang, magiging LG, tapos yung naman, NMN, tapos yung okay, yun lang. Sa akin naman po, alright lang pag may tag dito. Pinapadala yung mga classmate ko, kunyari pag tinachat ako na pre, dala ka ng kape ganyan. Sabi ko, alright. Ganun lang. Okay lang. So, pang-apat po, do you shorten your words po? Kapag oo, gano'n nyo po kadalas shorten yung words po? Pag pinapaikli yung salita. Opo. Gano'n po kayo kadalas nag-shorten ng words? OMS po. Medyo madalas po kasi para mabilis lang po yung usapan. Hindi po mapatagal pa. Wait, kung i-rate mo po yun kung 1 to 10, gano'n po kadalas? 9. 9. Ayaw Ako po, hindi po madalas. Kasi mas gusto ko po yung kompleto yung word, tsaka mas maintindihan lalo. Rate po, rate. 5. Depende po sa mood ko kung gusto ko po buuin yung words or not. Tapos po, kung i-rate ko po siya, siguro 7 po. Ako naman po, hindi po. Kasi po, baka po kasi kapag po pinaiklian po natin yung salita po natin is ma-interpret po natin sila. Kunwari po, kapag tinanong niyo po sila, ang sinasagot po nila na or. So hindi ko po mag-gets. So kailangan po natin i-clarify kung ano pong ibig sabihin nun. Kaya po, kung i-rate ko po siya, 4 lang. Minsan akong gumamit ng making words. Kapag yung English, madalas, i-rate ko siya ng 3/10. Sabi ko nag-shortcut ng words. Kapag hindi ko trip yung kausap or galit ako, pag galit ako sa isang tao, Okay na ba? Parate po, parate. 10. Ako naman, kapag nagpapakilang po ako ng words, kapag nagmamadali ako nun, and rate ko siya 5. Ako naman po pag nagpapahinga, madalas mahaba yung mga sinasabi ko. Mahaba po yung ninano. Tapos po, naman po. 7 out of 10. So, number 3 po, how do you express your emotion when chatting online?
Like, ano po, kunwari, kapag galit po kayo, caps clap po yung chatting, yung mga ganun. Kapag, ano po, pag pasigaw po yung sasabihin ko, naka-caps lock po lahat. Tapos kapag nag-emoticons po, minsan, para ma-express yung Ano sasabihin. yung madalas mong ginagamit na emoji? Uy, lagot. Ano yung madalas ginagamit na emoji? Yung naka-blush yun. Umingay. Next po. Caps lock po pag galit. Tapos, kung wala sa mod, sinisin lang po. Yun lang. Katulad ng tanong sa kanya, anong madalas ginagamit na emoji? Smiley face. Paano? Naka-caps lock po kapag like aggressive po ako nagta-type or like pag nagmamadali po. Tapos po, pag masaya naman po ako, dinadamihan ko na exclamation point po. Tapos yun, gumagamit din po ako ng emoji. Same question din po. Favorite ko po emoji is yung crying emoji. Sample. Paano yung crying? Ako naman po, naka-caps lock din po siya kapag po nagagalit. And kapag naman po medyo malungkot po, gumagamit din po ako ng mga emoji po para po mas ma-feel po nila yung message ko po. Kapag galit po ako sa chat, naka-cap-lock siya, tsaka may toolbox. Oops! Anong ginagamit na emoji? Wala akong ginagamit. Pag galit ako sa naka-caps lock lang din. Then, laging may period yung last. Tapos pag silang naman yung usapan, normal lang. So, madalas ko na ginagamit kapag galit is yung angry emoji. Paano yung angry? Wala po. Ako naman po, pag galit ako sa isang tao, syempre naka-caps lock po yan. Tapos minsan kapag may tampo ako, syempre paparamdam ko na cold ako, ganun. Tapos ang favorite emoji ko is yung kiss na emoji na may heart. Emoji. Paano yan? Dali. Ano din po? Naka-caps lock din po. Tapos po yung paborito pong emoji yung nakataas yung kilay, ganun. Pag yung kausap ko ay galit. Paano? Ewan ko, tingin mo doon. Pangalawang tanong po, can you describe your experience chatting online? Sagot na po. Sasagot na daw po siya. Di ba tapos yung Di ba tapos? Ano po kasi? Sabihin mo, tapos na. Tapos, can you describe your experience chatting online? It's Kaya mo yan. it's giving. Napaka-fun po na mag-socialize kahit hindi kayo magkakasama sa. Josh. Ano ba? Fun po kasi yung dati mo nakakasama, hindi na po ngayon. For me po, maganda and masaya po makipag-usap through social media po since hindi po kami nagkikita ng mga friends ko. So yun lang po yung quality time namin. Aka naman po, ang experience ko po ay exciting po kasi po may kapag po umuwi po ako, iba-iba po yung nagiging topic po namin ng mga friends ko. The way po yung ano po yung nangyari sa mga araw po nila or ano po yung ginawa nila ngayong araw. Sa akin naman, okay lang naman siya. Kasi nakapag-communication pa din kayo kahit malayo kayo sa isa. Okay lang din naman. Same lang yung sagot niya. Parang nagkakaroon ka pa din ng communication with your loved ones na malayo sa'yo. Masaya kasi kahit malayo kami sa isa't isa, may communication pa rin. Pero mas okay kung nakikita kami kasi
Mas nakakapag-usap-usap kayo Please lower your voice po. Nakaka-distract mo kasi. Thank you. Ganun din naman po. Masaya din naman po may usap ng online. Paano masaya? Ano? Okay na po. Online. So, number one question po is si JB po yung magtatanong. And yung circle po, ikot po siya kasi baka hindi po kayo. And ano po, kamusta po ba kayo ngayon? So, simulan na po natin. Number 1. Paano po, mag-aaral ko? Can you describe your way of messaging? Casual. Like, paano po, casually po, kung paano po kayo araw-araw nag-chat? Kung paano po sila kinakausap sa totoong buhay. Ganun. At online po tayo sa Ha? Same. pag-chat po. I mean, ano po? I didn't get. Text messaging yun. Paano po din? Parang kapag kinakausap ko sila online, doon ko kunyari po parang kausap ko sila sa totoong buhay. Ganun. Parang in-imagine ko po nakausap ko sila. Ganun. Go. Parang Can you describe your way of messaging po? yung clean. Like, paano po kayo nakikipag-usap sa mga mahal niyo po sa buhay when it comes to Like, ano po, kung Una po gumagamit kinakamusta ko, tsaka Hindi ako pag sa chat, parang kapag may period, parang galit ka. kinakamusta. Kulang. Kinakamusta ko po, tapos tinatanong kung may problema o ano po. Yun lang po. Pwede mo ginagawa. I mean, ano po, like, kunwari po, gumagamit po ba kayo ng mga emoji, nag-shortcut po kayo ng mga words, kung paano po kayo mag-chat, kung paano mag-chat. pwede po Gumagamit po mag-describe. kayo ng Like, mga ano, Hindi po, shortcut word lang po. shortcut ginagawa. word. like katulad po ng, ng mga shortcut po. For example po, magbigay ako ng example. ILYS. What do you mean? YD? Yun. WYD. Tsaka, On the topics. Yung nakipag-usap ko po is, minsan po buo po yung words, minsan po kulang-kulang po yung words. Depende po siya sa mood ko. And nilalagyan ko po siya ng emoji based sa relationship po dun sa isang person. Ako po, the way po ako makipag-usap sa kachat ko po, binibigyan ko po sila ng emoji based po kung ano po yung nararamdaman ko dun po sa response nila po through chat ko. Thank you. may kumapag-usap seryoso lang kahit biro yun. Parang ano lang, seryoso mo. Shortcut words. Tapos, gumagamit lang din ako ng emoji to express my emotions. Ganun. Ako naman po is minsan po gumagamit ako ng short words lang. Tulad ng kapag magta-type po ako ng sige, ang nalagay ko na lang po, di ba? Kung full po siya, SIGE. Minsan kaya ko na lang po, SGE. Tapos nakadepende din po ako sa tao kung lalagyan ko siya ng emoji or not. Ano po? Buo din po ang buo din po ang maipag-chat, tsaka may pag-usap po. Depende, tsaka nilalagyan ko din po ng emoji, depende sa sa tao. Yan lang. So, number 2.